Uh, Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking panganib sa anumang organisasyon o komunidad ngayon? Hindi siya kawalan ng pondo, hindi rin kawalan ng magandang plano. Oo. Madalas kasi akala natin pera o kaya strategy ang problema, di ba? Mismo, pero ang pinakamalaking panganib talaga ay isang leader na sobrang galing. Yung punong-puno ng sigla at potensyal, pero hindi pa dumaan sa matinding hirap o paggabi ko. At yan mismo ang hihimayin natin sa malalimang pagsusuri natin ngayon. Ako ang inyong host at kasama ko ang ating resident expert para magbigay linaw dito. Hello sa inyo. Napapanahon talaga itong pag-uusapan natin. At para sa iyo na nakikinig ngayon, oo, ikaw, kung naghahanda ka man para sa isang malaking promotion o baka pakiramdam mo nasa gitna ka ng matinding pagsubok, para sa iyo ang usapang ito. Tama. Gusto nating tanggalin yung information overload at kunin lang yung pinakamahalagang aral mula sa isang dokumento na nasa harapan natin ngayong. Tinatawag itong Sent, Tested, and Ready. Bale, ipapaliwanag nito kung ano talaga ang hitsura ng pamumuno kapag tinanggal na ang lahat ng mga safety nets. Kasi ang main argument dito na madalas nating nakakalimutan ay yung pagkakaiba ng information at formation. Bale, informasyon kumpara sa paghubog. Yung informasyon, alam mo lang kung ano ang dapat gawin. Pero yung formation, Ano ba talaga yung formation na yan? ito yung kung sino ka talaga habang ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi lang siya basta skill set character set siya. Okay, himayin natin yan. Gusto kong gumamit ng analohiya na ramdam nating lahat. Isipin mo na lang na nag-aral kang magmaneho sa pamamagitan lang ng pagtabasa ng manual at panonood ng YouTube. Kabisado mo lahat ng traffic rules. Siyempre, ang tataas ng score mo sa exam niyan. Di ba? Perfect score ka sa LTO. Information yan. So feeling mo handa ka na. Pero paano kapag inupo na kita sa driver's seat, gitna ng EDS sa rush hour tapos manual pa ang dala mo? Bumubuhos ang ulan, tapos may bus na biglang sumingit sa harapan mo. Tumpak. Kasi walang pakialam yung driver ng bus na yun sa perfect score mo sa written exam, di ba? Ang mahalaga dun sa sandaling yun ay kung paano ka magre-react. Oo nga, magpapanik ka ba o magwawala ka sa galit? Ayun, dyan na pumapasok yung sinasabi nating formation. At nakakabilib kasi dito sa source document natin Ipinapaliwanag nila yung konsepto ng residency o yung panahon ng pagsasanay. Sinasabi dun na hindi ito parang waiting room lang kung saan nakaupo ka hanggang maging boss ka. Hindi siya parang pila sa bangko na hinihintay mo lang magtawag yung number mo. Hindi talaga Isa itong crucible o parang hurno. Kapag sinabi mong gusto kong maglingkod, sigla lang yun enthusiasm. Pero yung tunay na kahandaan, iba yun. Sinasabi nitong natutunan ko na maglingkod ng may pananagutan kahit na masakit. Wait, dyan ako napapaisip. Bakit kailangan pa ng ganyang klase ng pagsubok? Diba? Minsan parang ang unfair naman ng buhay. Kailangan ba laging may hirap? Nako, dyan pumapasok yung isa sa pinakamagandang insight mula sa dokumento. Ang pagsubok daw, hindi yan kawalan ng tiwala mula sa Diyos o sa mga mentors mo. Ang pagsubok ay isang awa, isang mercy. Ha? Awa? Paanong naging awa yung paghihirap at pressure? Parang ang labo naman yata nun. Kasi inilalantad ng pressure kung ano talaga ang nakatago sa loob mo bago ka pa makahawak ng malaking kapangyarihan. Isipin mo baka ang galing mong magsalita tungkol sa teamwork at kapayapaan sa mga meeting? Oo, yung puro magagandang salita lang. Eksakto. Pero the moment na may sumalunggat sa idea mo, bigla kang nagiging mabagsik o kaya manipulative. Yung hirno ng pagsubok, sinusunog niya yung mga kapintasan mo habang maliit pa ang damage na pwede mong gawin. Parang huwag mong bibigyan ng Ferrari yung 10 taong gulang na bata. Mas malaking awa na huwag ibigay yung susi hanggat hindi pa siya handang magmaneho. Mismo, kung ibibigay agad, mapapahamak siya pati yung mga taong nakapaligid sa kanya. Grabe yun. Proteksyon pala laban sa sarili mo yung pagsubok. At kapag tiningnan natin ang kasaysayan, lalo na yung mga halimbawa sa Biblia na nasa teksto natin, walang ginawang shortcut ang Diyos, walang fast track.
Take Moses for example. Paano ba siya nagsimula? Feeling hero agad siya, di ba? Oo, nasa kanya lahat ng edukasyon mula sa palasyo ng Ehipto. May matindi siyang sigla na iligtas yung mga kababayan niya. Pero anong ginawa niya nung una? Pinatay niya yung isang Ehipsyo. Dahil yun ang formation niya mula sa Ehipto, di ba? Ang paggamit ng dahas para makuha ang gusto. Tama. Kaya kinailangan niyang ma-exile o mapunta sa wilderness. 40 taon siyang naging pastol ng mga tupa. Sandali. Naisip ko lang paano eksaktong nabago ng pag-aalaga ng tupa yung violent savior complex ni Moses? Parang ang layo naman ng pagpapastol sa pamumuno ng isang bansa. Kung ikokonekta natin sa mas malaking larawan, ang mga tupa kasi wala silang pakialam kung prinsipe ka man sa Ehipto dati, matigas ang ulo niyan, mababagal, at madaling maligaw. So araw-araw, tinuturuan siya ng matinding pasensya. Oo, binubura ng wilderness yung ilusyon na kaya niyang idaan sa daas ang lahat. Kung hindi siya dumaan sa desierto, malamang pamumunuan niya ang mga Israelita na parang diktador. Ang galing ng logic na yon. Tapos nandiyan din si Joseph, di ba? Isa siyang paboritong anak, may magagandang panaginip, parang yung mga fresh grad ngayon na feeling CEO na agad. Oo, pero bago siya naging pinuno sa palasyo, naging alipin muna siya, tapos nakulong pa ng walang kasalanan. At si David din. Ito talaga yung lagi kong paboritong isipin. Pinihiran na siya ng langis bilang hari. Technically, appointed na siya. Pero anong nangyari? Hindi siya agad umupo sa trono. Hindi tumakbo siya at nagtago sa mga kuwebas ng maraming taon. Bakit? Kasi kailangan matutunan ni David na hindi niya pwedeng agawin ang kapangyarihan gamit ang sarili niyang kamay. Kahit na pwede na sana niyang patayin si Haring Saul na naghahabol sa kanya noon, di ba? Oo, pero pinili niyang huwag. Yung kuweba ang nagturo sa kanya kung paano magpigil. Maging yung mga disipulo ni Jesus, hindi agad pinagsalita sa harap ng maraming tao. Hinubog muna sila sa proximity. Yung matagal na pagsama at paggawa ng mga simpleng bagay. Kaya kung titignan natin itong lahat, ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Kasi parang sinasayang ng Diyos yung oras nila sa mga wilderness years na yan. Hindi siya sayang sa oras. Sinasabi sa source natin na ang pinakamalaking panganib ay yung kawalan ng kakayahan na nakabalat kayo bilang potensyal. Ang wilderness years ang bumubura sa ilusyon ng isang tao. Hinuhubog ka muna bago ang posisyon. Nakikita ko na. At dito na magiging sobrang kawili-wili ang usapan natin. Mula sa wilderness years na yan, tatalakayin natin yung nangyayari kapag nandoon ka na. Ang tawag ng dokumento dito ay hidden faithfulness o yung katapatan sa lihim. Pinakamahalagang katangian ng isang leader, hindi nasusukat kapag nasa stage siya at may hawak na mikropono. Sinusukat siya kapag walang nakatingin. Mismo, kapag walang bumapalakpak at walang agarang resulta yung ginagawa niya. Yung paggawa ng kape para sa team, pag-ayos ng silya pagkatapos ng event o pag-intindi sa katrabahong napakahirap pakisamahan. Hindi ito mababang uri ng paglilingkod. Sagrado ito, ayon sa teksto. Alam mo, isipin mo na lang parang ganito, parang paggawa ng pundasyon ng isang matayog na gusali. Ibabaon mo yung bakal at semento sa ilalim ng lupa, di ba? Walang nakakakita nun. Oo, at hindi mo ipinagyayabang yung pundasyon sa mga dumadaan. Tama, walang magse-selfie kasama yung pundasyon. Pero subukan mong tipirin yun o gawing marupok. Sa unang lindol pa lang, babagsak ang buong gusali. Kaya ang tanong sa iyo na nakikinig ngayon, paano mo ito isasabuhay sa makabagong panahon? Lalo na ngayon na ang halaga ng isang tao sinusukat sa dami ng likes sa social media. Napakahirap niyan ngayon. Ang pagkaawaw natin sa mabilisang kasikatan o visibility, yan mismo ang unti-unting sumisira sa kaluluwa ng isang leader. Kasi umaasa lang sila sa validation, di ba? Oo. Kapag ang pamumuno mo nakadepende lang sa palakpak, marupok ka. The moment na may mag-criticize sa'yo, guguho ka. Kaya sinasabi na ang obscurity o yung pagiging hindi kilala, hindi yan rejection.
paghanda yan. Ito ang nagbibigay ng bigat at tibay sa kaluluwa para kayanin mo yung presyon ng totoong pamumuno. Ang bigat nun yung obscurity ang nagpapatibay sa kaluluwa. Okay, sabihin nating dumano yung tao sa wilderness. Naging tapat siya sa dilim. Survive na siya. Oras na para ibigay sa kanya ang posisyon. Boss na ba siya? Dito napapasok yung isa pang mahalagang konsepto, the theology of being sent o ang kahulugan ng pagiging isinugo. At ninawin natin, ang pagiging sent ay hindi pagiging boss. Ay hindi ba? Ano ba ang pinagkaiba? May tatlong aspeto ito sa dokumento natin. Una, dependence o pagsandal. Alam mo, ang lakas mo ay hindi galing sa sarili mo. Hindi ka self-appointed na negosyante. Pangalawa, representation. Dala mo ang mensahe ng iba. Hindi mo pwedeng baguhin ang core message para lang magpa-impress. At ano yung pangatlo? Pangatlo ay vulnerability o yung kahinaan. Pag isinugo ka, handa kang pumasok sa mga sitwasyon na baka may tumanggi sa'yo, maging mahirap ang resulta, at mawala yung ginhawa mo. Pero teka lang, paano natin iniiwasan yung ambisyon diyan? Paano kung nagsimula naman siyang tama, humble pa nung una, pero nang magtagal, sinimulan na niyang gawing sariling imperyo yung grupo niya? Nagbubukas yan ng isang mahalagang tanong, at ang sagot ng teksto dyan ay yung issue ng ownership o pag-aangkin. Kapag alam ng isang tao na isinugo lang siya, nananatili siyang katiwala o steward at hindi siya nagiging may-ari. Steward versus owner. Correct. Kapag steward ka, hindi mataas ang ego mo. Kapag may nagbigay ng kritisismo sa project mo, hindi ka madaling masaktan kasi alam mong hindi naman tungkol sa pag-aangat ng pangalan mo yung misyon eh. Oo nga. Parang nag-aalaga ka lang ng isang bagay na ipinagkatiwala sa'yo. Wala kang dapat patunayan. Okay, ngayon, paano natin masusukat kung ang isang leader ay tapat, isinugo at dumaan talaga sa paghubog sa lihim? Dito papasok yung tinatawag na portfolio of ministry competence sa binabasa natin, di ba? Totoo yan. At nililinaw ng dokumento na ang portfolio na ito, hindi ito parang trophy case na para ipagmalaki ang mga narating mo. Isa itong testimonyo o saksi sa naging paglago at biyaya sa'yo. Parang imbes na resume na nagyayabang ka, mas magandang tingnan ito bilang isang medical chart. Di ba sa medical chart, nakadetalye doon yung paghihirap mo, yung paggaling mo, at kung paano ka lumakas. Magandang analohiya yung medical chart. Kasi sinusukat nito yung tinatawag na synthesis, yung pagsama-sama ng iba't ibang kakayahan. Ang pinakamahalagang tanong dito ay ano ang totoong hinubog ng Diyos sa taong ito? Ipinapakita kung paano konektado ang apat na aspeto. Una, ang leadership bilang framework. Tapos pangalawa yung project management na tinawag nilang responsible love o responsableng pag-ibig. Bakit naman naging pag-ibig yung paggawa ng spreadsheets at pag-manage ng project? Kasi isipin mo, ano ang mangyayari kung ang isang leader ay sobrang galing mangaral at mag-motivate, pero baksak naman sa project management? Magkakagulo siguro yung mga events nila. Oo, makakabuo siya ng gulo. Ang galing niya magsalita, pero hindi yon sasapat para ayusin yung gumuguhong istruktura na bumibigo sa mga tao araw-araw. Ang magandang intensyon, nakakasira rin ng mga tao kung walang maayos na istruktura. Kaya yung maayos na project management ay pagpapakita ng pag-ibig sa mga taong pinamumunuan mo. Wow, good intentions without structure can destroy people. Tapos nandyan din yung pangatlo, mentoring bilang relational formation. Hindi ka lang nag-uutos, talagang huhubugin mo yung tao. At yung pang-apat, cross-cultural engagement o yung incarnational wisdom. Ito yung pagpapakumbaba para makinig at umunawa sa ibang tao na iba ang background sa'yo. Kasi ang isang leader na hindi integrated o hindi buo ang pagkatao sa apat na yan, kalaunan babagsak din siya. Kailangan niya ang kabuuan o coherence para maging isang tunay na mapagkakatiwalang katiwala. Talagang kailangan magtugma yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Kaya para ibuod natin ang usapan natin ngayon, ang tunay na pamumuno
ay isang mahabang proseso ng pagiging sent, tested, and ready. Hindi pala ito nasusukat sa galing mong magsalita o sa dami ng followers mo. Hindi talaga. Nasusukat ito sa kung paano nahubog ang karakter mo sa lihim at kung paano mo nakayanan ng presyon ng may pagpapakumbaba. At kung paano naging isang matibay na tela ang iba't ibang aspeto ng pagkatao mo. Kaya babalik ako sa iyo, ang ating tagapakinig. Saang aspeto ng iyong karera, pamilya o personal na proyekto mo nararamdaman na nasa wilderness ka na yon? Saan ka pinipiga, sinusubok, at parang walang nakakapansin sa mga paghihirap mo? Nakakapagod yun, pero yun ang crucible mo. Totoo. At bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan para sa inyo na higit pa sa tinalakay natin. Paano kung sa huli, ang pinakamalaking pamana o legacy na maiiwan mo ay hindi ang mga titulo, proyekto o yung mga pampublikong tagumpay mo? Paano kung ang pinakamabigat mong contribution ay yung pagkatao mo? Mismo. Yung pagkataong hinubog sa dilim, na tahimik nganit malakas na nagpabago sa lahat ng mga taong nakamasid sa iyo, habang ikaw ay patuloy na nagiging tapat kahit walang pumapalakpak. Pagnilayan mo iyan, hanggang sa muli nating malalimang pagsusuri.